buhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mapapalad ang sumasampalataya na may nakikitang milagro. Subalit higit na mapalad ang sumampalataya bagamat hindi nakakakita ng milagro. Sapagkat dapat kayong mabuhay sa tunay na pananampalataya. Sa inyong pananampalataya, yan ang Diyos. Nariyan ang Diyos. Sapagkat kung wala kayong pananampalataya, katotohanan na hindi ninyo ako makakasama sapagkat wala ako sa puso niyo. Kung kaya't sa lahat ng dako, sa lahat ng mga aral, ng pag-aaral ng buhay Kristiyano, ang lagi kong iniwika, ako kumakatok. Sa mga pintuan ng mga silog ninyong matitigas, nakasara. Ang silog na yan ay ang mga puso ninyo. Na kung tutuusin, kayo marunong sa lahat ng nilikha na buhay sa ibabaw ng daigdig, mapalad kayo tao, sapagkat iwinangis kayo sa kaanyuan ng Diyos. Sa lahat ng buhay na nilalang, higit ang inyong katalinuhan, ang inyong biyaya. Datapwat tao, nais niyo paghigitan ng Diyos, kung kaya't anong nagaganap sa inyo, kayo ay nawawala. Datapwat kung nariyan ang tunay ninyong pananampalataya, hindi na kailangan ng maraming salita, hindi kailangan ng maraming paliwanag. Ang paliwanag ninyo na kung walang Diyos, wala akong buhay. Anong kaalaman ng aking ama at ina? Katotohanan, pinasangkapan ko ang inyong ama at ina upang kayo ay tunay na malalang sa pag-ibig. Datapwat kung walang Diyos, marami ang may mag-asawa na walang supling. Bakit kung kayo na lang ng inyong ama at ina, bakit yun? Hindi magkaroon ng supling. Ang katotohanan, yan ang misteryo ng Diyos. Nasa inyong gawa ang katotohanan at ang inyong buhay, ang inyong kaligtasan. Gusto ko mang kayong iligtas, kung ayaw ninyo, hindi ko rin kayo mailigtas. Sapagkat ang sinusunod ko, tinitingnan ko, ay ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano, ng isang tao. Gusto ko kayong mabuhay, nagpakamatay kayo, wala akong magagawa. Sapagkat yun ay inyong pribilehyo, malaya kayo. Datapwat, huwag niyong kalilimutan sa inyong ginawa, nariyan ang tunay na paghuhukom ng Diyos. Kung kinukulong ang inyong buhay, itong lupa dito sa ibabaw ng daigdig, narito ang batayan ng inyong buhay, ng tunay na buhay ninyo. Kung dito sa lupa, hindi nyo matututuhang kilalanan ng Diyos, sinunod din nyo ang inyong kalooban, kayo nahirapan nagpakamatay kayo, sa isang tunay na buhay, hindi kayo matatanggap ng Diyos. Sapagkat dinurog ninyong salita ng Diyos, nawalan kayo ng pananampalataya. Kung kaya't ang wika ko,
kung kayo naghihirap sa buhay, kung kayo nagbabata ng katakot-takot na problema, tingnan ninyo ang larawan ni Jesucristo, mula noon nagpahanggang ngayon, sa kanyang larawan nakadipa siya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya dumain. Ang wika niya, tinanggap kong lahat ito sapagkat ang nais ko, tao, mabuhay kayo. Kayo sa kaunting hirap, ayaw ninyo. Sa problemang ginawa ninyo at hindi binigay ng Diyos, hindi nyo matagalan, kikitling nyo ang buhay nyo. Nagtanim kayo, ayaw kayong umani, papatayin ninyo ang anak ninyo. Paanong hindi kayo magkakaroon ng katakot-takot na hirap sa buhay, sapagkat sa buhay ninyo, nakalimutan ninyo na kayo ay sangkap ng katawang mistiko ni Kristo na dapat din kayo magtiis. Siya'y nagpasa ng krus, kayo man ay dapat din magpasan, at sa pagpapasan ninyo, nariyan ang buhay, nariyan ang kaluwalhatian. May mga ehemplong ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sa inyo babasahin, nariyan ang buhay ni Santong Job. Hindi pa niya dinanas ang buhay ni Job. Ayaw na kayo. Si Job, hindi niya ginawa ang kanyang paghihirap. Yun ay binigay ni Satanas. Si Job ay hindi pumasok sa hanap buhay na bawal sa kautusan ng Diyos. Si Job ay laging sumusunod sa tuwid na landas. Subalit hindi pa rin siya nalisa sa mata ni Satanas, sapagkat ang sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyong lahat ang pahirap, diyan ko makikita kung ikaw ay akin o ikaw ay sa Diyos. Ang luklukan. Nang malaman ng kanyang bayan na siya ginagamit ko bilang luklukan, ilusig siya ng kanyang bayan. Dinala sa mabatang katakot-takot na pag-usig ang ibinigay sa kanya. Gumawa sila ng pamamaraan, nilagay nila sa karsil ang luklukan. Subalit hindi nakita nilang lumuha, ni kapatak na luha, dahil sa nalungkot, dahil sa nahiya. Anong sabi niya? Salamat po, Panginoon, sapagkat ang parte ng paghihirap mo ay tinatanggap ko. Pinatunayan ko sa inyo, hiningi ng banal na luklukan ng kasalanan ng mga alagad ng simbahan na nakikisama sa rally-rally. Sa kanya kong bigay ng kumparusahan yun. Dito nanalangin ng banal na luklukan, araw ng Biyernes. Araw ng Biyernes na susunod, dinumog ang sasakyan niya. Namatay ang dumulog at 10 ng anak. Naalis ang buto ng tuhod ng luklukan, basag. Subalit, sampalataya, pananampalatayang ginamit ng luklukan. Dinala sa ospital, ang gusto ng ospital, operahan at lagyan ng bakalan. Sabi niya, hindi. Ako ay nagkaganito, ni kapatak na dugo, walang tumulo sa akin. Huwag mo kong sugatan. Sabi ng doktor, hindi ka makalalakad. Ang Diyos ang nakakaalam, siya ang nagbigay sa akin ito, bahala siya sa akin. Narito ang katawan ng luklukan. 4 na taon ang nakalilipas. 1 taon lamang siyang hindi nagpasan sapagkat nakasimento ang kanyang paa. Ginamit ko si Juan Bautista na maraming nagalinlangan sa inyo. Kaya ang nasasabi ko, iilan pa lamang. Sa aking tinatakan ang tunay kong nakita.
matibay at tunay na sumusunod sa aking kalooban. Mula noon magpahanggang ngayon, nakikita ninyo, nagpapasa. Kaya nung hinihingi ko sa inyo, ang katawang ginagamit ko, siyang nagpapasan ng mga pagkakasala ninyo. Ako ay espiritu. Kailanman hindi niyo ako masusugatan. Hindi niyo ako masasaktan. Subalit ang katawang ginagamit ko, ang nasasaktan sa bawat kasalanan ninyo. Lahat ng bagay na pagpapatotoo sa kasunuran at ginagawa, pagtitiis ng banal na luklukan, pinakikita ko sa inyo. Dapat katotohanan, hindi lahat kayo ay tunay na naniniwala na ako ay nasa banal na luklukan. Hindi lahat ng puso nyo ay tinatanggap ninyo ang salita ko buhat sa bibig ng babae nito. Katotohanan ko namang winihika, malalaya kayo, sapagkat yan ay binigay kong regalo sa bawat taong nabubuhay sa mundo. Dapat lagi kong binibigay sa inyo. Ito'y panahon ng Espiritu Santo. Nagbata ng katakot-takot ako nang ako'y nabubuhay bilang Diyos at tao. Ako'y Espiritu ngayon na nagbibigay sa inyo ng liwanag at ng buhay, sapagkat ang Espiritu ay tunay na buhay, tunay na liwanag. Kung ayaw pa kayong pasakot ngayon sa Diyos, katotohanan, ang hinihintay ninyo ay magaganap sa buhay ninyo. Sa kabila, pagkatapos, bagamat hindi nyo nakita, ipinakikita ko sa inyo dito. Ang hindi nyo lang nakikita ay ang pagpako, sapagkat naganap na ang pagpapako ninyo. Dapat katotohanan ng bawat kasalanan ninyo ay pako rin tumitingin sa mga kamay ko't paa ko. Balaraw rin sumasaksak sa puso ko. Ano pang gusto niyo sa Diyos? Buhay. Kung gabi inaalagaan kayo ng Diyos, inaalagaan ko kayo. May mga anghel, may mga santo, nangangalaga sa inyo. Pagsikat ng araw, gigisingin kayo, nariyan ang liwanag, nariyan ang kalikasan. Ito ba'y bigay ng tao sa buhay ninyo? Mamamatay kayo. Nagsisi kayo. Diyos ko, bigyan mo pa ako ng buhay. Binigyan kita. Ano ang hiningi ko sa iyong kabayaran? Huwag kang magkasala, anak. Huwag mong iwanan ang iglesia ng itinatag ko, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, sapagkat ito ang daan patungo sa aking kaharian. Sa inyong pagbabago, taluntunin niyo ang landas ko. Naririyan si San Pedro, naghihintay sa inyo. Hiningan ko ba kayo ng salapi upang kayo ay mabuhay? Wala akong hiningi kung hindi. Huwag kayong magkasala. Kung iniibig ninyo ko, ibigin ninyo ang kapwa ninyo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yatam
Nasa sa pag-ibig ang buhay. Nasa sa pag-ibig ang kaligtasan. Nasa sa pag-ibig ang kapayapaan. Nasa sa pag-ibig ang kasaganaan. Nasa sa pag-ibig ang lakas. Sapagkat kung iniibig ninyo ang sarili niyo, hindi niyo nigugupo sa kasalanan. Pasasalamatan ninyo na kayo na'y asawa na, hindi na kayo mangangasawa ng iba. Kayo na mga inaalaga ang buhay, hindi na itatapon ang pinagpawisan ninyo. At pagkatapos nun, idudumog nyo inyong katawang lupang yan sa trabaho upang mabawi ninyo ang itinapon ninyo. Kaya't wala kayong pag-ibig sa sarili nyo. Tama ba? Nagkaroon kayo ng sakit. Bakit? Hindi nyo pinangalagaan ang katawang lupang yan. Tandaan nyo, ang katawan ninyong yan ay buhat sa alabok. Buhat sa alabok. Yan sigla ng inyong kaluluwa. Kaya kailangan pangalagaan ninyo yan upang ang kaluluwa ninyo ay manatiling matibay, malakas. At kayo'y tunay na buhay na katawang mistiko ni Kristo. Simple lang tao. Pasalamatan ninyo ang lakas nyo, ang buhay nyo, ang biyayang tinatanggap nyo araw-araw. Sapagkat kapag hindi kayo nagkaroon ng kasiyahan, marami ang sinasabi ng mga milyonaryo nang sila'y kumamal ng salapi, wala na silang Diyos. Ang Diyos nila yung pera nila. Wala na silang panahon sa Diyos. Wala silang panahon sa pagluhod, sapagkat masarap ang buhay nila. Marami akong binigyan. Panginoon, ako'y sumusuko sa iyo, susunod ako sa iyo. Hanapin mo ang kaharian ko, anak, at ang lahat ng bagay